Akala ko ba ubos na 'to? Oo, akala ko ba ubos na 'tong libro na 'to? Akala ko ho ba mga kababayan, eh, ano na 'to, nagkakaubusan at wala ng, stock. Bakit ngayon mukhang si Pangulong Duterte, si Baste Duterte, bak bakit hanggang ngayon inaalok pa din nila 'to? Wala, hindi mabili? Ako ho naniniwala mga bossing ano, kakaunti lang ho ang tumangkilik dito sa libro na 'to. Bakit ho? Eh, ngayon mapapanood mo naman 'yan, eh, 'di ba? Mapapanood mo naman kung ano yung nasa loob ng mga libro ni Vic Rodriguez. Saan po? Walang iba kung hindi doon sa channel ni Maharlika. Lahat po mga kababayan yata nung nakasulat at nakasaad diyaan sa loob ng libro na yan ay mapapanood mo ng live na live, mga bossing, sa channel ni Maharlika. Yun naman din po ang sinasabi niya diyan, eh. No, ano sabi niya dito? Meron pang speech si Vic Rodriguez ano, "Ang lider na tunay na may puso para sa mga Pilipino, tapang at labanan ang mga abusado at tiwali sa pamahalaan na at may pagmamahal sa bayan." Pangulong Duterte yata pinaparinggan ito, eh. Ano? Pangulong Duterte, Harry Roque, sino pa? Yung mga di umanong mga tiwali daw po, mga kababayan, habang sila ay nanunungkulan. Naninindigan para sa katotohanan. Oh, sino po ba 'yun, mga kababayan? Gobyernong Marcos 'yun, eh, 'di ba? Matiwasay at makataong pamunuan. Wala naman oplan-tukhang ngayon ang gobyernong Marcos. Ang napabalita, sabi pa ni Bato 800 daw po yung nategi sa kampanya 'no, laban sa droga ng pamahalaang Marcos, ng gobyernong Marcos. Samantalang do'n sa kanila, grabe, 30,000. Ang laki ho ng diferensya ano po mga kababayan. So, bigyan natin sila ng partida. Sabihin na natin mga bossing, 'no, na 2 taon pa lang, umiikot o lumalakad yung pamunuang Marcos. Times 3 mo na lang 'yan, 2,400 mga kababayan. Matatapos matatapos ang tawag dito, pamunuang Marcos o ang gobyernong Marcos mga kababayan sa 2028, 6 na taon ng kumbaga estimate lang po natin base po dun sa 2 taon 'no, na sinasabi ni Bato de la Rosa na may 800 nategi times 3, 2,400 versus doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, 30,000 po, mga kababayan. Naninindigan para sa katotohanan, matiwasay at makataong pamunuan, 'di ba? Si PBBM 'yan, eh. Ang katulad niya ay marapat tulungan at ihatid sa higit na mas mataas na antas ng panunungkulan. Aba! Ano yata, ito yata yung sinasabi o yung binlog natin kahapon mga bossing, 'no? Na si Baste Duterte, Vice Presidente at pagkatapos naman Inday Sara Duterte, Acting President. Tignan mo tumutugma yata do'n sa mga sinasabi natin, sa mga binablog natin ano? Alam niyo po sa kanila ko din nakuha 'yun mga kababayan, eh. Yung sabi nila, dahil nga may malalang sakit si PBBM, Ma'am Jean Kogi, shoutout sa'yo, Chupaeng, shoutout sa'yo, Maritel T. Dahil may malalang sakit si PBBM, sabi ho ano, ni Harry Roque, marapat lang na si VP Sara ay tumayo bilang acting president. Tapos sagot naman ng mga DDS. At si Baste Duterte naman ay maging vice presidente. Na ano yan, nagpapatawa na lang kayo dyan? Kala ko seryoso yung libro. Yung pala puro pagpapatawa na lang ang ginagawa nyo dyan. Tapos si Vic Rodriguez, ano naman yung sa iyo, sir? Senator naman. Sakit ng lalamunan ko sa inyo.
Kaya ho, hindi matapos-tapos, no, mga kababayan, yung kanilang mautog-mautog, nakikita ko nasa pangunguna na yan, Vic Rodriguez at ni Baste Duterte. Kaya ho, hindi matapos-tapos mga kababayan, yung mautog-mautog na nila na ho yan, nagagamit ho nila, no, sa maagang pangangampanya. Bakit ho? Oh, ang dali, nakakalikom ng tao, Kahit pa 20-20 po, kahit pa 10-10 hong dumadalo, kahit kalahati ng basketball court ang dumadalo, mga kababayan, nabubulungan pa din yung mga yan, no? Oh, sa darating na eleksyon, 2025, baka kalimutan niyo naman kami. Sasabihin, "Oh, sige, 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 sige. Iboboto ka namin." Pag-alis po din niyan mga yan, mga kababayan, siguro, "Naku, alam na namin ang gagawin ninyo. Hindi ubra yung mga ginagawa ninyong, estilo, no, para manalo sa susunod na eleksyon." Oh, ganyan, no? Kaya hindi matapos-tapos yang mautog-mautog na yan kahit po wala nang uma-attend. Kahit lahat po ng tao, matabang na po sa kanila, tuloy lang. Nagagamit, sa maagang pangangampanya, mga bossing. Tingnan niyo ho, kung hindi ako mali, baka unang-una pang mag-file ng kandidasiya si Vic Rodriguez, sa pagkasenador, Pero siyempre ho, mga kababayan, hindi ko kayo pipigilang iboto, no, si Vic Rodriguez. Kayo na bahala kung trip niyong iboto si Vic Rodriguez. Sabi ni Chupaeng, "Oh, si Vic, bawal sila sa Visayas, palalayasin sila ng mga gobernador." Ay, totoo ho yun, mga kababayan. Ano, sabi ni Fire Rabbit, nag-publish pa talaga ng libro, Galawan. Wala na, mapapanood mo naman kasi yung mga nakasulat diyan sa loob ng libro na 'yan, do'n sa vlog ni Maharlika. 'Di po ba? Pinagtugma natin, mga kababayan, yung vlog ni Maharlika at yung libro ni Vic Rodriguez, iisa ho ang sinasabi. Iisa ho yung sinasabi, kaya ho sabi ko, hindi kaya si Vic Rodriguez ang puting ahas dahil maputi siya? Oh, tapos yung vlog nila, yung vlog ni Maharlika at yung nasa libro, parang iisa lang ho, mga kababayan. Oh. Baka nga yung mga impormasyon nandoon. Yung mga impormasyong ibina-vlog ni Maharlika, galing kay Attorney Vic. Sir, ang ampalaya naman, 'wag masyadong ampalaya, baka maging, mapait din po ang kahinatnan ng inyong kandidatura sa darating na 2025 sa pagkasenador po. 'Di ho ba, mga bossing? Uulitin ko, mga kababayan, hindi ko kayo sasabihan na, "Wag niyo 'to iboto, mapait pa 'to sa ampalaya, Kayo na po ang bahala. Alam niyo na po kung ano ang gagawin diyan, mga bossing, oh. 'Di ho ba? Ang pait, mga kababayan, ang pait-pait. Hanggang ngayon po, sama-sama sila diyan sa mapait na organisasyon nila.